So ito na, papalitan na natin siya ng bagong strings. So meron tayong strings. So again, yung winder. So make sure na malinis na yung ukulele. And so take note lang. So may number yung strings natin, okay? Sometimes may color coding yung strings. So naka-indicate yan sa box or sa sachet ng isang ukulele strings, okay? So dito naman meron tayong numbers like 1, 2, 3, and 4. So, para malaman kung saan natin ilalagay yung strings. So, take note. The first string is itong nasa baba, okay? Which is yung A na string, okay? Yung sa pinakababa. So, ang sequence yan, 1, 2, 3, 4, okay? So, hindi siya yung 1, 2, 3, 4, okay? Yung fourth string, yung pinakataas ng string. Sa pinakataas, okay? Yung malapit sa body mo. Okay, malapit sa mukha mo. Okay? Again, 4, 3, 2, 1. Okay? So, ganun ang paglagay ng ating strings. So, ang itong gamit ko ngayon is hindi siya Aquila na brand. So, ibang brand to. Hindi ko lang i-mention. But, as long as ganito yun, maganda din na mag-experiment tayo ng iba-ibang strings para malaman natin kung ano yung mga strings na babagay sa ukulele natin. Kasi yung mga ukulele natin, magkaiba naman ng kahoy. Minsan ganito, ito. Kadalasan is mahogany. So, for this particular ukulele, ito ay mangga. Okay? So, para sa akin, medyo mas bright ng konti yung Aquila. So, ito yung gusto ko, medyo warm. Okay? So, depende na yan. So, kung anong ukulele meron kayo. So, mas maganda mag-experiment. So, para hindi ka magastos, every time gagamit ka ng string, so hayaan mo munang maging luma na yun. Gamitin mo nang gamitin, tsaka ka magpalit, linis, tsaka palit ng strings. Okay? So may mga important din natin, ino-note natin na merong mga proper na pagtali ng strings dito sa bridge para maiwasan yung pagkatanggal niya habang nagtutono ka. 'Di ba madalas nangyayari yan, nagkabit ka ng strings, pag tune mo, nag-i-slip siya or dumudulas siya, natatanggal. So make sure nakalock ng maigi, lalo na sa bridge part. Okay? Dito sa saddle bridge. And then dito din, so hindi lang siya basta na pag pinasok mo dito sa butas nung tuning machine, tapos iikot mo, nakalock na yun. So meron tayong procedure dyan para dyan. Sa akin, napaka-effective nito kasi kahit isang beses nung natutunan ko yung ganitong paglagay ng klaseng string, hindi pa siya natatanggal kahit sa pagtono pa lang. Okay? So, ang una nating ilalagay is yung fourth string. Okay? Which is dito sa higher part ng ukulele. Okay? So, ito yung first part ng how to restring sa ukulele natin. So, magsimula tayo sa bridge, okay? Hindi ka magsisimula sa headstock. Sa bridge tayo. So, number 4, okay? So, panoorin nyo itong maigi kung paano ko itatali yung string dito sa bridge part, okay? So, first thing is, insert mo yung fourth string dito sa fourth na butas, okay? Pang-apat na butas. So, yan. Pagpasok mo, ilahin mo siya. So, ganun yung itsura niya. Okay? So, ngayon, iikot natin yung string. So, gagawin natin. For example, naka-align yan. So, dito, banda, papunta. Forward, okay? Forward, hindi dito sa left, okay? Forward. I-twist mo dito. Okay? Pag-twist mo dyan, ipasok mo siya. Ayan, papunta dun. Ganito. Ayan, okay? So, ganun yung tsura niya. So, ganito, para malak siya na maigi. So, dalawang beses mo siyang gagawin. Okay? Paghila mo na ganyan, pasok mo ulit, at hilahin mo. Ayun. So, dalawang ikot na siya. So, ngayon, hihilahin mo siyang sabay. Okay? So, ito yung sinasuggest ko. One thing to make sure na para maging lock yung ano natin. So, kailangan yung string na to, aabot siya sa kasunod na butas. Okay? Titingnan nyo ha, di ba?
umaabot siya. Okay? So, para dun sa pangalawang string natin. So, hayaan muna natin yung ganun na itsura. So, wag mo muna nating ilagay dun sa headstock. Okay? So, next one is yung third string. Okay? So, same procedure. So, ganun ulit. Pasok. So, ganito yung pangalawang gagawin natin. So, pag napasok na yung third string, so, ang kailangan natin gawin is itong fourth string, iangat natin siya. Kailangan sasandal siya dun sa third string. Okay? So, hindi yun. Nakapatong na siya, di ba? So, once nakapatong na siya, ganun ang gagawin natin. So, gagawin natin, malalak kasi yan kasama, di ba? So, titingnan nyo. Nakalak na siya kasama. Same procedure. So, ganun natin ulit. Ikot. Pasok. Tas pangalawang beses. Okay? Ayun. So, ganun ang mangyayari. Ayan. So, aabot din siya dun sa kabila. Okay? Hilahin nyo siya ng konti para mag-tight. So, ngayon, nakalock na yung isa. 'Di ba? So, ganun same procedure hanggang sa second string. Okay? So, yung second string, same lang din. Gagawin natin. So, yung second string, same din. Pasok mo yung string. Iangat mo yung third string. So, kailangan nakapatong siya. Ayan. And, iikot natin same din dalawang beses. Okay? So, 1 and 2. Okay? So, yun. Ayan. So, ngayon, yung last string natin, which is yung first string, okay? First string, ang gagawin natin is baliktad yung pagkakatali. Para naman, yung direction ng strings ipapunta sa taas. Para malak din siya. So, yun yung purpose na wag mo munang ilalagay lahat dun sa headstock kasi para maluwag pa yan lahat. Okay? Gagawin natin ganito. Pasok mo ng first string. Angat mo. Ganun ulit. Angat mo. So, ngayon, ang gagawin natin, instead na pa-forward yung tali, so, gagawin natin dito, na forward dito sa kabila. Okay? So, instead na ganun, so dapat ganun siya. Para baliktad yung takbo ng strings niya. So, pasok. Kailangan mo yung habaan ng konti yung pagkatali. Tsaka mo na siya i-adjust kasi mahaba naman yung strings. Aabot talaga yan dun sa headstock. Okay? Nandiyan na medyo madulas. So, 1 and 2. Okay? So, ngayon, opposite side siya. Sa opposite side. Okay? So, ayan. So, ang gagawin natin dito, since nakalock na yan, so, ang gagawin natin dito, ito, papasok natin siya dun sa second string. Okay? So, papasok dun sa second string. Ayan. Kasi hihilahin mo siya. So, yun. Kung hihilahin mo lahat, nakalock na yan. So, malinis yung ano niya. So, time natin ikabit naman dun sa headstock. Okay? So, dito naman tayo mag-attach nung string na kinabit natin dun sa bridge papunta dito sa headstock. So, isang importanteng reminder na pag nagkabit ka ng strings, for example, itong fourth string, dapat sa loob papunta yung string, okay? Hindi siya dito, okay? Yung iba kasi, dito naglalagay pag ganun. So, no, baliktad siya. So, paglagay mo dun sa slot, dyan sa loob, okay? Ganun din sa ibang strings. Dito lahat. 1, ganun. Tapos ganun. Okay? So, inwards yung ano niya. So, ang gagawin natin ngayon, so magkabit tayo ng string. So, ang gagawin natin,
So, para ma-lock yung string sa pagkakatali, para siya hindi matanggal. So, ang gagawin natin, pasok muna natin yung string dito sa machine head. So, pagkapasok niyan, yung iba kasi, iniikot na nila yung tuning machine. Which is, may tendency na lumuwag to. Okay? So, ang ginagawa ko is 2 beses. Or even nga 3 beses. So, papasok mo ulit. So, take note, merong ibang headstocks na medyo masikip yung ano. So yan. Pasok mo. So, para sa akin, nakalock na yan. Hindi na yan matatanggal. Okay? So, make sure lang nakapatong yan. Yung string natin dito sa saddle and nut natin. Okay? So, ganun. So, wag muna natin higpitan. Same procedure. Dito sa third string. Okay? So, pasok mo yung string 1. So, ito, take note, yung third string medyo makapal. So, pag mas makapal yung string, mas makapit siya. So, kaya yung iba, ang ginagawa, isang ikot lang. Pero ako, talagang 2 beses ako nag-ano. Yan, 2. Okay? Yan. So, next, yung second string. So, ganun. Sa loob, okay? Hindi dito. So, no. Okay? No. So, ang ginagawin dito, pasok. Tapos, pasok ulit. So, yun. So, dito naman, so since ito, ni-repair na kasi ito, medyo maiksi siya. Okay? Pasok mo. Ikot. Pasok ulit. So, yun. So, yun ang sa akin, the way ko na paano maglagay ng strings na hindi siya natatanggal. So, ngayon, gagamitin natin yung ating winder para higpitan yung ating ukulele strings. So, ngayon, ihigpitan na natin yung ating strings dito sa tuning pegs. So, the way na paghigpit dito is yung twist mo, kung gusto mo siyang higpitan, is going outwards, okay? So, going outwards dito. Ang kabila naman, sa taas or sa baba, pabaliktad, paatras siya, okay? So, makikita naman yung twist ng ukulele, diba? Yung string. So, pag twist mo ng ganun, so, inwards yung labas niya. Okay? So, yun yung purpose natin. So, try nating higpitan. So, yun. Titingnan nyo. So, wag masyadong mahigpit. So, kailangan balansehin natin lahat. Okay? Dito naman. And dito sa kabila. And same din dito. So, yun. So, medyo nakatono na siya. I mean, hindi nakatono. Medyo mahigpit na siya. So, pwede niyo siyang i-manual tuning based sa tuning na gusto nyo. So, meron tayong 440 Hz yung normal. Okay? So, ito yung paano mag-restring ng ukulele. And by the way, i-advise ko lang. So, since bago ang ating ukulele strings, so it needs time to settle, okay? So, kailangan itono nyo ng itono. So, advice ko lang is, before nyo gamitin ang ukulele nyo, every time, itono nyo muna bago kayo mag-play. Okay? Ugaliin natin magtono ng ating mga ukulele para iwasan ang pagiging sintonado, lalo na sa performance. Okay? Make sure to tune and let's have a demo of this one. So, ito na yung ukulele natin. Nakakabit na yung strings, malinis, makintab, kondisyon na siya. So, take note na after mong
kabitan ng string, so nawawala pa agad yan sa tono. So kailangan tune ng tune habang nagpi-play. Okay? So yun. Enjoy!